Marcoleta, may nakakatakot na warning sa mga kasamahang senador na takot kay Martin Romualdez. Mga kongresistang binanggit ng mga diskaya na isipatawag sa Senado. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Galit na galit si Senator Rodante Marcoleta kay Martin Romualdez. Ito'y matapos magtagumpay ang mga tuta nito sa Senado na pasaringan ang ilang mga senador sa flood control para pagpiyastahan ng media at hindi ang mga kongresistang naunang pinangalanan ng mga diskaya. Kaya naman hayag kang hinamon ni Marcoleta ang ilang mga senador na takot kay Romualdez na maging totoo sa sarili nila at sa bansa kung ayaw nilang magkagulo. Nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit, nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yun. Kagaya nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, hindi ba sa inyo natatakot? Ginoong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang ang pag-imbestigan ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman noon na sana'y paraanin niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna. Eh hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon, kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sanang ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po, ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isasaalang-alang ito? Dadalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Yun po, kung mo ba sinabi ng ICI na isa sa kanilang mga poder, kapag ka nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigang Bayan, at kahit sinong otoridad. Ibig ba sabihin wala na tayong opsyon na tumanggi? Kailangan po natin pag-usapan muna yon. Ang nangyayari po sabog-sabog na po eh. Baka nga yun ang isang dahilan kung bakit nag-resign po yung advisor na si Mayor Magalong ng Baguio. Yung pong mga pasaring, ito po yung nakakapagbigay sa atin ng hindi naman kailangang pag-aaway-away o pag-aalitan. Hindi po maganda sa ating panig ito. Tingnan lamang po natin yung interview sa DCMM ng ating kasamahan, chairman ng Blue Ribbon Committee, na ang mga host ay si Victoria Tulad at si Christian Yosores noong September 28, 2025. Ang tanong po nila, ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin ninyo? Ang sagot po ng ating kasama, Senator Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan, magtawag tayo ng pagdinig. Tama naman po yun. Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit-ulit lang at masa-sidetrack o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, yun ang i-assess namin kasi medyo lumihis na. Ano po yung lumihis? September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Lumihis po ba o dumiretso? Mula kay Saldico, ikinonekta po niya kay Martin Romualdez. Sa akin palagay, dumiretso po, hindi tayo lumihis eh. Pagkatapos tinanong pa po, do you think po, coach po si Gutesa? At iba pong observation baka si Senator Rodante Marcoleta dahil parang sinabihan siya nung nagbabasa siya. O nalimutan mo, balikan mo itong paragraph na ito. Naipaliwanag ko na po kung bakit ko lamang siya sinansala at sinabi kong balikan mo sapagkat meron nga po siyang nalalaktawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Ang sagot po ni Senator Lacson, medyo natawa pa nga siya, kayo nang humusga sa lahat ng yan, eh tayo nag-viral na. Siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula nyo, yun ang hula ko. O hula ko, hula nyo. Parang, your guess is as good as mine. Hindi po maganda yung inference eh. Parang lumilitaw, kinotes ko eh. Bilang isang abogado, magmula po nung ako'y maging abogado, inisip, hindi ko po ginawa yung mga bagay na ito. Kumisang nga ako eh. Hindi na abogado, sila pa yung nagsasabi eh. Katulad po ni Saldico. Ang sabi ko lang naman po eh. Matunog na yung pangalan niya. Napakaraming sources na nagsasabi, kumukonekta sa kay Saldico, pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, hindi na raw siya imbitahin because of interparliamentary courtesy.
Ang sabi ko po, ang interparliamentary courtesy hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Halimbawa, invitation letter lang. Nagawa ko po yun kay Congressman Toby Chanco. Voluntaryo po yun. Kung darating siya, salamat. Kung hindi siya darating, okay lang. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin ang dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Yun po yung aking ikinasasama ng loob eh. Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan? Ginoong Pangulo, ngayon po yung masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Si Master Sergeant Orly Gutesa, mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Thank you, Senator Marcoleta. Majority Leader. Mr. President, I move that we refer the speech of the gentleman from Tarlac and Pampanga to the Blue Ribbon Committee. Mr. President. So referred to the Blue Ribbon Committee. Majority Leader. Mr. President, I move that we transfer the calendar of ordinary business to the calendar for special orders, Committee Report number 2 on proposed Senate Resolution number 139. This is the resolution concurring in the agreement on narcotics control and law enforcement. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. President, I move that we consider proposed Senate Resolution number 139 under Committee Report number 2. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Consideration of proposed Senate Resolution number 139 is now in order. The Secretary is directed to read only the title of the resolution without prejudice to inserting into the record the whole text thereof. Resolution concurring in the ratification of the letter of agreement on narcotics control and law enforcement between the government of the Republic of the Philippines and the government of the United States of America. Majority Leader. Thank you, Mr. President. To sponsor the said measures, our distinguished colleague from the province of Ilocos Norte and Leyte, no other than our distinguished colleague, Senator Amy Romualdez Marcos. Senator Amy Romualdez Marcos is recognized. Thank you very much, Mr. President and Majority Leader. My dear colleagues in the Senate, I rise today to submit to this August Chamber Committee report number 2, sponsoring here with Senate Resolution 139 entitled Resolution Concurring in the Ratification of the Letter of Agreement on Narcotics Control and Law Enforcement between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the United States of America. Mr. President, the Philippines has fought long and hard a flailing war against illegal drugs. Drug trafficking, substance abuse, the full gamut of crimes related to drugs continue to destroy lives, break Filipino families, and weaken our communities. Unfortunately, our struggle against illegal drugs appears to have weakened in the last few years, in intensity and in focus. The truth is, we are backsliding in effort and result, and today, a total of 5,859 barangays remain classified as drug-affected, and 1.479 million Filipinos continue to use illegal drugs. Since January 2024, a total of 52.12 billion worth of illegal drugs were confiscated, showing that the flow of illicit substances remains alarmingly persistent. Ang mga dating adik, nagbalik loob sa pagiging adik. Yung mga dating takot, ang lalakas na ng loob. Ang mga pusher, di na nagpo-push back. Ang mga user, himbis gamutin, binigyan ng alibay. Durog na ang Pilipinas. Marami na naman durugistang Pilipino. Marami na naman nakawan dahil naghahanap ng pantustos sa bisyo nila. Laganap na ulit ang krimen dahil laganap na ulit ang droga. Hi, happy days are here again. Ang pinaghirapan linisin ni Presidente Duterte, linamon at linaklak na ng mga buwaya. Buwayang walang kabusugan. Matapos ni Presidente Duterte dalhin sa hustisya ang mga kriminal, matapos niyang dalhin sa rehab ang mga adik na gustong magbago. Ayon, siya naman pala ang dadalhin sa The Hague. Fortunately, the country has had help in the war against drugs, namely the 2011 Letter of Agreement, or LOA, on narcotics control and law enforcement between the U.S. and the Philippines. Under this agreement, the U.S. committed funding and expertise to programs designed to enhance law enforcement, strengthen the rule of law, advance drug demand reduction, promote community resilience. In truth, from early 2011, we have been benefiting from the LOA, as we have already received over $27,620,000 in equipment, training, and donations, including 250 million pesos for the establishment of an educational and technical building in the Philippine Coast Guard Free Training Center in Balagtas, Batangas, Bulacan, 342 million in training programs for the Coast Guard as well, and the provision of several millions worth of critical equipment. Through the LOA, law enforcement personnel participated in international and regional training on drug prevention and advocacy. Filipino doctors have been certified as international standard drug abuse treatment capable. And our prosecutors and lawyers received specialized trainings so that the 2017 edition of the Prosecutor's Manual was produced in large part through the assistance granted by this same LOA. On top of the $27.62 million already given, the U.S. government also committed an additional $25.4 million of funding under the LOA. Unfortunately, there has been
a misapprehension of the LOA's character as a mere executive agreement. Since it contains a tax exemption provision, the same should have been submitted for Senate concurrence vis-a-vis a treaty. However, because these provisions were never invoked by the U.S. before, the issue of whether tax exemptions are operative without Senate concurrence never arose until today. In the awareness of the deterioration of our country's drug situation, our American partners wish to expand their assistance to include a new pier for the Coast Guard and the PPA in Buliluyan Island in Palawan. This project is likely to incur significant expenditures and concomitant tax obligations on the U.S. government, hence obliging them to invoke the tax exemption under the law for the very first time. Both the BIR and the Create More RA 12066 require that international agreements granting tax exemptions must be concurred in by the Senate. So, Mr. President and esteemed colleagues, after 14 years of reaping the benefits of this agreement, it is time that the Philippines formally honors the tax exemption provisions which both parties agreed upon in 2011 by ratifying the document now properly as a treaty. By our concurrence, the Senate will guarantee our drug enforcement and justice departments access to funding, resources, experience, and the invaluable assistance of the U.S. in this global war against illegal drugs and organized crime. Just as important, our ratification of this law will send a strong signal to the international community that the Philippines honors all its obligations under each of the agreements it signs. Oo, kailangan natin lahat ng tulong na pwede nating makuha. Pero kung ang sarili mismo nating bansa ay lango at lulong sa nakakaadik na katiwalian, paano tayo gagaling? Gayong mas gusto pa ng ilang mga politiko na wala sa wisyo ang taong bayan para mapagpatuloy nila ang kaadikan sa kapangyarihan. Dalawa lang ang kapalaran ng mga mata sa lipunan, mamuti sa gutom o mamula sa droga. Dahil dito, hinihiling ko ngayon ang inyong pahintulot at sang-ayon sa ratifikasyon ng LOA or Letter of Agreement on Narcotics Control and Law Enforcement hinggil sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas at ng Estados Unidos ng Amerika. Maraming salamat, Ginoong Pangulo at mga mahal kong kasamahan. Majority Leader. May we recognize Senator Bato de la Rosa to co-sponsor the co-sponsor